Okay, September 18, good morning, High impact news kaninang madaling araw, Federal funds rate, yung inaasahan nating lalabas na interest rate is lumabas na nga from 4.5 sa forecast nila na 4.25. Yan. So, ito, ang actual greater than forecast is good for currency, kaya nga lang, parehas, But the actual is, and forecast is less than the previous, so lumalabas not good for the currency. So instead, the USD is not good, parang gano'n. So iniasahan natin the XAU is tataas. Pero hindi kasi nangyayari yan na pag lumabas, laging nagre-react ka agad in a way na inaasahan natin. Katulad ng nangyari kagabi. Ano ba yung nangyari kagabi? This is a lesson learned, Kaya maraming nag-a-avoid ng high impact news. Ang nangyari kagabi is instead na tumaas, bumaba. Nag-retrace, nag-correct. Yun nangyari. This is a daily time frame. Ayun yung kagabi. For us to know kung ano yung nangyari dyan, although na obviously bumaba, pero paano siya bumaba? Pwede nyo yan tingnan sa lower time frame. Ayan siya. Para bang tumaas, bumaba. Pero hindi yata yan ang nangyari. Ang nangyari is bumaba yata muna bago tumaas yung unang 15 minutes. So dito pa lang, kung inaasahan mo na tataas, kasi nga nakalagay na 4.5 to 4.25, maraming umaasa to na tataas na gabi to, kaya iba rito naka-buy na, naka-stop loss na. So anong unang gumawa? Pak, sabi niya. So stop loss ka agad, ubos lahat ng naka-buy. So if you are trading during high impact news, sama ka dito, sigurado yan. Kaya ito talaga tinulugan ko. Tulog na ako dito. Alanganin ako pagka yung di ko nakikita. And then, ayan siya. Ayun. Ayun siya. Yun ang unang galaw. Again, kung titignan nyo dito, nasa ibabaw talaga yung price, magbabay. Buy. Sabihin na natin buy. Ito ngayon yung sukatin natin nga kung ilan ang binagsak. Magmula dyan. 300 ka agad, kung mag-i-stop loss ako, 100. Kahit gawin mo 200, sa pool pa din. Kaya ang daming natalo dito kagabi. Sigurado yan. No? Tapos, biglang umangat. Biglang umangat. Pagkatapos si stop loss, biglang umangat. So, yun, umangat. So, iba dito, hahabol dyan, buy. Biglang bumagsak ulit. Tapos, ubos. Marami yan. Yeah, lesson learned, try to avoid high impact news hanggat maaari. Lalo na, alas 2, talo ka na sa trade, talo ka pa sa oras, pagod. And then, anong mangyayari? Tapos biglang makikita mo ngayon, pag-gising mo, the fair value gap is still respected. Ibig sabihin, hindi pa nabutas yung fair value gap. So, another challenge, anong gagawin? If I were you, wait. Kasi kung papansin ninyo, there's another fair value gap on a 1 hour time frame. Ayan. So, wait if this fair value gap will be respected. Pwedeng mag-sell, stop loss doon, or pwedeng i-break yan. Wait for the retracement. Kung magkaroon ng fair value gap doon, pwede ka mag-buy, pero very conservative. Dito ang stop loss. Kung may fair value gap dyan, tipper yan. And again, ang high impact news is ang lumabas
lumabas is not good for the USD, pwede talaga in a long term tumaas yung XAU-USD. Kaya lang, you have to wait for the formation of the candlestick. Especially sa umaga, Asian market, you wait na magkaroon ng matapos yung consolidation. And alam naman natin, during Asian market, laging may consolidation. Wait for the price to complete the consolidation. Kung saan siya lumabas, yun. Kung sa baba, so wait for the pullback. Kung may fair value gap again, you can try to sell. If lumabas sa taas at magkaroon ng fair value gap, you can try to wait for the pullback bago ka mag-buy. Ako, ang mas bias ko talaga dito is tumaas pa rin. Kasi nga, because of the bullish order flow. But that is only my opinion. So, kaya you need to wait for the candlestick formation to complete the Asian market sideways. Okay, good luck and thank you very much.